Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Panahon na para mag-repair ng bubong sa mga bahay ng mga manok ko. Kasi ang nilagay kong bubong noon, yung mga light materials lang. Lilipa rin yun pagka bagyo. Kaya papalitan ko na ng yero. Mahirap kasi pag bagyo ulit, tapos mag-aalala ako lalo na pagkagabi. Kawawa yung mga manok. At isusunod ko yung isa. And then i-repair ko na rin yung mga kahoy-kahoy kasi 2 years na yan. So medyo pasira na. Ito na yung isang bahay na i-repair ko. Dito galing yung mga manok na inilipat ko dun sa bagong repair kahapon. Kasi ang tagal na nito. Yung brace niya dyan, oh, nasira na yan kasi. Tapos yung bubong dito sa taas, ayan oh, sira na. Tapos ito, rotten na rin. Oh. Sa tagal ng panahon na iba't ibang batch ng manok ko ang tumira dito, bumibigay na. Ang pagkakamali ko, yung puno ng mangga, kasi itong growing pen ko na ito noon, ito ang pinakauna kong ginawa. At wala pa akong idea kung paano ko gagawin. So walang paa. Square lang. Ngayon, ipinatong ko ito noon doon sa timbang mga luma, ganyan. Tapos, nung bumagyo, yun nga, nadaganan. Yung nina, yun yung nadaganan ito noon ng puno ng betel nut at saka yung santol. So, nasira yung patungan. Kaya ang ginawa ko, dahil maraming mga mangga, yung napachainsaw namin na sanga ng mangga, hindi ko naman alam na yung mangga pala, inaanay. Kaya, sa halip na hindi siguro masisira pa yung kahoy nito, yung bahay na to, nasira na dahil nahawaan ng anay. Galing dun sa sanga ng mangga na inilagay kong paa niya. Yan yung mga paa niya. Oh. Yan, nilagay kong paa niya. Ayan, sanga ng mangga yan. Kaya, yun ang mali ko. Kaya ngayon, kung i-repair ko ito, lalagyan ko ng ibang paa. Papalitan ko na lang yung kahoy na sira. Papalitan ko na rin ng patungan. Kasi mahirap dahil aanayin pa rin yung ipapalit kong kahoy hanggang nandyan yung sanga ng mangga na ginamit kong patungan. Pero lahat ng mga ginawa ko na, may sariling paa yung mga yon. Karugtong ng kahoy na bumuo doon sa bahay ng mga manok. Hindi kagaya nitong una kong ginawa na experimental ito noon kasi wala akong idea kung paano gagawin. So yun, walang paa ito. Lesson learned, huwag gagamit ng kahoy ng mangga sa bahay ng manok o kahit na anong muebles o kasi inaanay pala. Maglilinis pa ako dito. And then magbabaklas. So walang hire ng gagawa. Ako na lang kasi alam nyo, sa mahal ng mga bilihin ngayon, sa hirap ng buhay ngayon dito sa Pilipinas, kailangan magtipid. Kung kaya rin lang na gawin na. Huwag nang iasa sa iba. Madali lang yan. Kasi kaya ko naman. Ilang araw lang nire-repair ko siguro yan. Sakripisyo lang. Tipid-tipid para at least merong masave. Ito na yung kabuuan ng ni-repair ko na kung saan nandyan na yung mga manok na inilipat ko mula dun sa kabilang growing pen. Pero nilagyan ko pa rin sila ng tarpaulin na panangga sa anggi. Kasi mahirap laging umuulan paghapon. So, hindi man perfect yung ginawa ko ngayon, at least safe sila dyan. Ito na yung galing doon sa isang bahay na i-repair ko, yung susunod. Inilipat ko na sila dito sa tapos na. Madali lang na ginawa ko ito kasi kinabitan ko lang ng 2 galvanized iron. Natatawa lang ako kasi hindi naman ako master carpenter. No? So yan, medyo lumampas-lampas. Ilang pakong nandyan, 4 yata. 2 yung lumampas. Yun, tapos yung isa pa dun. Oh. Buti na lang hindi yun tumulo. Tapos dito, puro lampas. Yan oh, 3 pako ang nandyan. Pero okay lang kasi matibay naman dahil nilagyan ko pa ng bulkasil. Okay lang yan. At least masaya sila dito kasi nga may pa dyan, oh, may oregano dyan sa gilid nila. So pag umabot na yung sanga ng oregano dito, di free silang tumuka. Ito na yung 3 RIR na magpo 4 months na. Galing dun sa pinaglipatan ko dun sa mga RIR na mas bata. At saka yung mixed breed ng native at saka RIR. Dun sa ni-repair ko na growing pen. So dito, mas okay sila kasi mas malamig ang environment nila dahil nasa ilalim sila ng puno ng suha.
Hanggang dito na lang at sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga nag-share. Yung mga hindi nag-skip ng ads, salamat sa inyo. Malaking tulong yon sa channel ko. At yung mga subscriber ko, both old and new, thank you sa inyong lahat. Nandyan pa rin kayo hanggang ngayon. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.